Mo 'to idol. So, ito si inside. Pagka lumabas tayo kay outside, ay hindi makakatagos si ah, outside pabalik kay inside. So, try natin, subukan natin i-ping. So, enable, and then ping 172.16, 3.2. So, check natin yung IP address niya kung 3.2 nga. So, 3.2, then enter natin. Sabi niya, test ping from internal host to external host, expect ping fails. So, titingnan natin. So, naging fails nga siya. So, titingnan natin, mag-simulation mode tayo kung saan siya hinarang. So, simulation mode. Tapos, click muna natin tong message from inside to outside. Then, click natin tong play. So, titingnan natin kung saan siya naharang. So, sa switch and then sa firewall. So, pupunta na yung ating message. So, kay R1, then kay R2, then kay R3, then kay switch. So, hindi pa siya naging X, no? Tingnan natin kung saan siya naharang. Tumagos siya. Ngayon, babalik na siya ng reply kay inside router, kay internal router. So, nakapasok siya kay R1, R3, and then kay R2. R2, punta lang kay R1. And then si R1, pupunta ngayon kay firewall. So si firewall, in-inspect niya, hindi siya pwedeng pumasok. Nakalabas si inside, nakikita natin, pero si outside, hindi siya makapasok kay inside. So, yun, no? So ngayon ang gagawin natin, kukonfigurean natin ng class map or test map yung ating configuration. So, try natin maka-mapping ni inside si outside. So, kanina kasi hindi natin napiping, di ba? So, sinubukan natin mag-simulate kung saan, bakit hindi makareply si outside router. So, dito kay ASA, lalagyan natin ang configuration ng as follows. So, i-input natin itong lahat ng ito dito kay firewall. So, susubukan natin na makapasok yung inside natin sa outside router. So, or inside or external host. So, enable. Enter. Then, then class map. Then, test map. Test map. Then, enter. And match. Any. Enter. And then, policy. Policy does map is test map, test policy. Test policy, enter, then plus is test map, enter, and then inspect ICMP, and enter, and service policy,
then test, policy, then enter. Pasok natin sa interface kung saan siya papasok, then inside, then enter. So ngayon na-input natin yung configuration kay firewall. So kanina, hindi natin siya napiping. No? So ngayon susubukan natin siya i-ping. So ping and enter. So yun, 100% ping na. So ngayon susubukan uli natin i-simulate. No? Subukan natin. So tumagos kay R1. Then si R1 pumunta kay R2. And inspect ni R2. Oops, saan ka pupunta? Kay R3. Oops, saan ka pupunta? Sabi ni R3. Oops, kay switch. Oops, si switch naman. Pagdating kay switch, oops, saan ka pupunta? Doon kay... Tapos, bumalik na. At nabasa niya ang kanyang mensahe. Tapos pabalik niya uli kay R3. Oops, saan ka pupunta? Sabi ni R3. Doon kay R2. Oops, saan ka pupunta? Sabi ni R2. Doon kay R1. Oops, saan ka uli pupunta? Doon kay firewall. Pagdating kay firewall, may mga checkpoint dyan. So, tinitingnan ni firewall kung wala siyang kaso. So, wala siyang kaso. Nakapasok siya. Oops, saan ka pupunta? Sabi ni switch. Oops, doon sa aking girlfriend. So, ayun, pasok siya. Di ba? Nakapasok na ang ating bida sa ating communication. So, ngayon, susubukan natin i-ping isa-isa. No? Kung mapiping. Pero sa tingin ko, naping na to, naping din. Naping niya to, malamang pasok din lahat yan. So, try lang natin. So, tingnan natin to si DMC. 2.2. Being 192.68.2.2. So, 80% round trip. So, hindi siya 100%. So, titingnan natin si 10.1.1. So, titingnan natin. So, ping 10.1.1. Enter. Natin kung ilang percent. So, 80%. So, titingnan natin si 10.2.2. So, ping 10.2.2.2. Enter. And 80% round trip. So, hindi siya 100%. Oops, teka lang. So, 10.2.1. So, ping din natin. Up. Ping. Then, 80%. So, pagka pining natin si inside, let's say si R3, susubukan natin pumasok kay inside. Itong si inside ay naping natin isa-isa bawat sa kanila. So, ngayon, susubukan natin i-ping si inside kung makakapasok. So, mula kay R3, piping natin si ping 192.168.1.2. Enter. So, susubukan natin i-ping kung makakapasok sila. Kasi na-allow lang natin si external. So, try natin si R3 kung makakapasok. So, 0%. Hindi nakapasok si R3 kay inside. So, si R2 naman, subukan natin din si R2 kung makapasok kay inside. So, enable, then ping 192.168.1.2.
So, hindi rin siya nakapasok. So, mali yung akala natin kanina. I thought ping 192.168.1.2. Akala natin, dumaan kasi si Insight dito sa mga router R1, R2, R3. Pinagdaanan niya ay nakatagos. Expect natin na makapasok, hindi pala siya nakapasok. So, si R1, hindi rin siya nakapasok. So, try natin si DMC. Si DMC, try natin papasukin si R1 kay DMC. So, si DMC ay trace niya 2.2 and ping natin 2.2. Enter. So, hindi rin siya nakapasok. Ngayon, subukan natin si DMC. I-ping si Insight kung makakapasok kay Insight. So, malamang makapasok yan. So, ping 192.168.1.2. Sana makapasok. Ay, hindi rin pala siya nakapasok. Ngayon, titingnan natin si Insight kung mapasok niya si DMC. Kasi si DMC nakita natin hindi siya nakapasok. So, try natin pumasok. So, ping 192.168.2.2. So, nakapasok 100% kay DMC. So, yan ang IP address ni DMC, 192.168.2.2. So, pining natin ay 100% ang kanyang reply. Kaya lang si router, DMC ay hindi siya makapasok kay 1.2. So, ulitin natin 1.2. Ping. So, yun, hindi siya nakapasok. So, yun lang guys. Share ko lang sa inyo yung ating konting kaalaman tungkol sa configuration ng firewall. Alright, so thank you.